Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution. Of course, with me and my name is Laverne Ducot. Kagalahan ko po na muli tayo po ay magsama-sama. Kahit man lang sa loob ng maraming minuto tayo po ay mag-aral at matuto ng salita ng Diyos. At syempre pa, isa na naman pong bagong linggo ang ating pagsasaluhan at aalamin po ang tugon sa likod ng ating katanungan sa gabi pong ito. So once again, this is Solution with Laverne Ducot, kung saan ay atid po namin ay tugon sa ating bawat tanong. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan, pwede po ba akong maglambing po sa inyo? Kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating gawain, paki-share po yung ating programa sa inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, nang sa gayon ay sama-sama po tayo napapagpala sa ating mga pinag-uusapan at mapagyaman po sa ating mga buhay ang nananaga ng biyaya at kapayapaan. At ito po ang sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2. Ito po is pamagitan ng ating patuloy na pag-aaral at pagkilala sa tunay na tinitibok ng puso ng Diyos at syempre pa ang mga tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. And speaking of krus ng Kalbaryo, ang atin pong awiting napakinggan ay hango po sa Papuri 25 na inawit sa atin ng Solution Worship Cruz na nagatid po sa atin sa oras na 31 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Ngayon pong Tuesday night. And of course, binabati natin lahat ng ating mga kababayan. Kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas, anuman pong bahagi ng ating daigdig. Well, amin pong pagbati ay good morning, good afternoon, and of course, good evening. At kung kayo naman po ay nasa labas ng Maynila, saan man pong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, syempre aming pagbati po ay isang pagpalang gabi dahil tayo po sumasanyo every night ng Tuesday at 7:30. So binabati po natin lahat ng ating mga kababayan and especially mga kaibigan po natin, mga kababayan natin nakatutok ngayon kung kayo po ay nagsa-celebrate ng birthday kagaya ni Brother Willie Ligo na hindi ko pa nakikita sa ngayon. Well, I believe he is celebrating his birthday today. Happy birthday, Brother Willie, sa ngalan ng aming buong pamilya at ng ating church. We bless you and we wish you a happy birthday. Hindi ko natatanungin, kapatid, kung ilang taon na si Brother Willie. Alam ko 19 lang si Brother Willie. 19 na po natin yan. And syempre pa binabati rin po natin ang ating mga kaibigan dyan po sa Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay Rizal. And excited na po kami to see you this coming Sunday for our Solution 101 at 3 in the afternoon. At syempre pa, gusto ko muna pong pasalamatan ng Panginoon dahil tayo po ay makalipas po ng ating ika-4 na taong celebration. Ay talaga naman pong busog na busog po kami sa pagmamahal ng mga nananalangin po at naniniwala po sa gawain ng Solution Grace Church. Thank you so much po sa inyong pananalangin at pakikibalikat po at pag-agapay sa ating gawain. At please pray for us and also pray with us dahil tayo po ay nasa bagong journey ng ating ministeryo because ito pong nalalapit na ilang linggo ay bubuksan na po natin ang atin pong ministeryo, bagong ministeryo, ang campus ministry dahil naniniwala po kami na mainam po na abutin din po natin ang ating mga kabataan. So please pray for us and pray with us para po sa bagong ministeryo ipinagkatiwala po sa amin ng Panginoon. At kung kayo po ay may puso sa gawain kagaya po nito, you could partner with us and just give us a call at 0998-581-7212. Once again, if you want to partner with us sa gawain po ng campus ministry at ang puso po ninyo ay para abutin ang mga kabataan at makarinig po ng tunay na ebanghelyo, you could give us a text or call us via 0998-581-7212. At ating po pag-uusapan sa gabing ito ay hango po sa isang tanong na pangkaraniwang itinatanong po sa inyong lingkod. At ngayong gabi pong ito ay bibigyan natin ng mas malawakan pang pag-aaral at tatalakayin po natin na dapat ba talaga ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano katulad mo ay maging conscious pa sa kasalanan. So mamaya po tatalakayin po natin yan. But before we move on sa ating pag-aaral, ay gusto ko muna batiin po lahat ng ating mga kababayan, mga kaibigan na kasama ngayon. Of course, good evening sa ating kaibigan at
palagi ang kasama po sa ating programa. Alam ko parehas tayo ng time zone sa Hong Kong. Si Sister Norma Vitalis, good evening po sa inyo. Maraming salamat din po for joining us tonight. Binabati natin. Advance happy birthday si Kuya Gene Barcelo. He'll be celebrating his birthday, I think, on Monday, November 27. At alam ko nanonood ngayon si Ate Pe. So, pakiabot na lang po aming pagbati kay Kuya Gene. And of course, isa mapagpalang gabi rin po sa inyo mula sa amin dito sa Manila. From Manila to Bicol, binabati natin si Sister Becky Amber Nidea. At nandyan po si Sister Sally Geronimo Rayo. At I hope kasama na natin si Brother Ezra James Rayo. At binabati rin po natin si Sister Gigi Cristobal Mendoza, Brother Ricky Losito. Magandang gabi po sa inyo. Nakita ko na yata si Sister Andeng San Andres, and see you on Sunday. Kapatid kasama ni Brother, of course, nandiyan din si Brother Alan. Kasama natin. At sabay-sabay po tayo mag-aral. Excited na ako. Please sa mga kaibigan po natin sa Taytay Rizal, sa Gospel of Grace and Truth Christian Church, magdala po kayo ng notebook at saka ng ballpen. Halaga po yan. And of course, your cell phones. Pinabati rin po natin sina Brother Jeric Manalastas. Magandang gabi po sa inyo sa inyo dyan, kung saan man po kayo nanonood. Of course, kay Sister Rose Maricasoko at sa kanya pong kaibigan na kasama ngayon. Kung nandiyan man po siya, good evening po sa inyo. Of course, kay Pastor Miguel Chan. Kalma. Kumusta na kayo, Pastor Miguel? Kumusta na Pastor Miguel? Pastor Chan. Ayan, kumusta na? And we hope to see you soon. Parang nanibago ako sa Pastor Miguel. Hindi tayo sanay na tinatawag si Pastor Chan na gano'n. So, Pastor, at sa mga kaibigan natin dyan sa Angeles, kumusta na kayo? We hope to see you soon. Lilipas na naman ang 2023, hindi pa tayo nagkikita-kita. So, kaibigan, kung kayo po, once again, naniniwala at napapagpala sa ating programa, maglalambing lamang po ako, share po yung ating programa sa inyong mga loved ones, sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, nang sa gayon ay mabuksan po tayong sabay-sabay sa yaman ng salita ng Panginoon. And of course, tonight, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa sin consciousness, and that's why this is our question for tonight, na gusto ko po sana ay magbigay kayo ng inyong mga kasagutan. Pakisulat po sa ating comment section. At maganda po, interactive yung ating programa. At ito po yung ating question for tonight. Dapat bang maging sin-conscious ang mga Kristiyano? Ano sa palagay mo? So once again, this is our question for tonight na ang akin pong paglalambing ay pakilagay po sa ating comment section. Ang inyong mga palapalagay, ang inyong mga damdamin, ang inyong mga huro-huro, o inyong nalalaman talaga base sa salita ng Panginoon. Dapat bang maging sin-conscious ang mga Kristiyanong katulad mo? Ano sa palagay mo? Of course, dito lamang po yan. Pag-uusapan natin. At sisimulan na po natin sa ating programa. So once again, atin pong pag-uusapan, dapat bang maging sin-conscious ang isang katulad ko at katulad mo na Kristiyano? Ano sa palagay mo? Sa atin pong episode title na Should Christians Be Sin-Conscious? So kaibigan, welcome po once again sa mga kasama pa lang po natin. This is Solution with Laverne Ducot. So please, kung kayo po ay nanonood via our YouTube channel or sa atin pong Facebook Live o sa ating Facebook fan page, please don't forget to like, share, and subscribe. And para po sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel, please do not forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. Now, sa pagpapatuloy, bilang mga mananampalataya, should Christians be sin-conscious? Pag sinabi natin sin-conscious, ano ba ang definition ng isang sin-conscious? So, this is the answer. Sin-conscious is being constantly reminded of sin, asking questions like, is this sin or is that sin? Or am I pleasing before God? Ako ba ay talaga namang pinatawad na ng Panginoon as a guide to righteousness? Alam niyo, marami pong mga kapatiran ang nagtatanong sa inyong lingkod na, Laverne, bilang mananampalataya, sabi mo, dapat hindi na tayo sin-conscious. Paano nangyari yon? So, pero di po nagtatanong sa akin at nagsasabi sa akin, Pastor, bigyan mo ng magandang panahon na pag-usapan yung sin consciousness. Ito ba ay marapat ba na taglay ng kaluluwa ng isang mananampalatayang kagaya ko? Yun ang tanong nila sa akin. So,
Salamat sa Panginoon for giving us this opportunity at bibigyan po natin ng mahabang panahon ng pag-aaral na at sasagutin po natin sa gabing ito sa biyaya ng Panginoon. Of course, using His very word at alamin natin na should Christians be sin conscious. So pag sinabing sin conscious ay ibang tipong perpetually masyado kang conscious sa iyong bawat ginagawa. Kasi nga po, ako nung bata pa man, nung ako'y naging mananampalataya na, sinabihan ako ng aking mga mentors din at ng aking mga, of course, na aking mga naririnig po sa pulpito, na as a believer, as a born-again Christian, you have to be sin conscious. Na, ito po ay medyo bumabangga na po sa aking tinatahak na landasin nang ako po ay kinatagpo ng biyaya ng Panginoon. So pag sinabi po nating sin conscious, once again, ito po yung definition, ilalagay natin sa ating screen. Sin consciousness is being constantly reminded of sin. Asking questions like, is this sin or is that sin, as a guide to righteousness. Kasi marami po mananampalataya sa ngayon, they believe na pag sila po ay sin conscious, nagiging righteous po sila. At napapalalahanan po sila na lalong maging banal sa harapan ng Diyos. Well, FYI, to be sin-conscious, hindi po ito maghahatid sa atin sa pagiging banal or matuwid bilang mananampalataya. Kasi po, once na tinanggap mo ang ating Panginoon Hesukristo, sa totoo lang, ito po'y good news, ay tinanggap din po natin ang kanyang mayamang kaloob. Pag sinabing kaloob ay gift of righteousness. So ito po ay nakamit natin not by doing or by achieving or by striving but by receiving. Sabi nga po ng Romans chapter 5 verse 17, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness should reign in life through the one Jesus Christ. So, tayo po bilang mananampalataya, hindi po pagiging sin-conscious natin ang siya maghahatid sa atin sa pagiging banal o matuwid. Kasi po bilang isang mananampalataya, pag sinabi natin mananampalataya or born-again Christian, I have to be conscious. Ito yung magandang conscious tayo na nakamit na po natin or tinanggap na po natin at patuloy nating nire-receive kasi dapat constantly you are receiving the abundant grace of God and His gift of righteousness through the one Jesus Christ for you to reign in life. Not just in this life. Pag sinabing reign in life sa kabuuan ng buhay. Amen and amen. So ito po ay by means of receiving, not by striving. So ito po yung tinuturo ng relihiyon. For you to be righteous, you have to be conscious, and that is by striving. Hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia. This is religion. At sabi ng Biblia, for you to reign in life, you just have to receive constantly. You have to be conscious dito. Receive the abundance of grace and of the gift of righteousness. And then, you reign in life. Wow! So ito po ay nakamit natin nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Amen! So as believers in Christ, you know that sin has no more power over you. Dapat po malinaw sa atin yun. Kasi bilang nakikristo Jesus, mas makapangyarihan po ang kasalanan. At ito pang mabuting balita. At wala na pong kapangyarihan ng kasalanan laban sa atin. Sino-sinong sa atin? Tayo po mga naglagak na ating pananampalataya kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Now let me give you Romans chapter 6 verse 14. For sin will no longer be a master over you, since you are not under law as slaves but under unmerited grace as recipients of God's favor and mercy. So once again, bilang mananampalataya, kung ikaw ay conscious that you are no more under the power of sin, it's because you have been forgiven completely. Dahil po sa dumanak na dugo ng ating Panginoon Hesukristo. Alam niyo, saan ka nag-ooperate not under law, but under grace. Now, hindi ka na alipin ng kasalanan at wala na pong kapangyarihan para alipinin ka pa ng kasalanan. But, ito nakakalungkot having a sin-conscious mindset shows that you may still think that you are a slave to sin and operating under the law. So kung kayo po isang mananampalataya na patuloy po kayong conscious o you have this mindset na kayo ay makasalanan pa rin, hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, ikaw ay, ang paniniwala mo kasi alipin ka pa rin ng kasalanan. At ikaw ay nag-ooperate o nagpapasailalim sa
lumang kasunduan ng kautusan. Hindi po kayo mananagumpay sa buhay niyan. Now, let me give you Romans chapter 7 verse 7. Basahin po natin sa Tagalog para mas malinaw baga. Ang ibig bang sabihin nito ay ang kautusan ay masama? Hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba. Sabi ni Apostol Pablo dito, hindi ako sana nagkaroon ng consciousness about sin, kundi dahil sa kautusan. Now, sabi ng iba, alam mo, Laverne, yung tinutukoy na kautusan dyan ay Levitical law, hindi moral law. Now, I beg to disagree, mga kapatid. If you believe na ito pong Romans chapter 7 verse 7 ay tinutukoy yung Levitical laws at hindi po yung moral law, ay nagkakamali po kayo. Dahil yung pong pag-iimbot o yung covetousness ay kung titignan po natin ay saan pong bahagi ito ng kautusan? Sa 10 kautusan po ba ito or sa tinatawag na Levitical law? Well, let me give you ito pong Exodus chapter 20 verse 17 bilang patunay na ito pong do not covet is part of the 10 commandments. Basahin po natin ang Exodus 20 verse 17. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, nor his donkey, or anything that is your neighbor's. So ito po ay yung wag kang mag-iimbot, wag kang do not covet. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba. Ito po ay bahagi ng 10 kautusan. So sabi ni Apostol Pablo, no, hindi pa dumating ang kautusan, hindi ko sana nalaman ang kasalanan. Why? Because sabi pa ng Biblia in 1 Corinthians 15 verse 56, ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Grabe, no? Ito po ay talagang salungat sa ating na ringgan o nakamulatan ng mga katuruan. Now, let me give you 1 Corinthians 15 verse 56 sa Magandang Balita Biblia. Ang kamandag na kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So, ang tao ay isang mananampalataya kapag patuloy mo binibigyan ng kagaya ko, pastor ako kunwari, patuloy ko pong binibigay at inilalagay aking mga miyembro sa kautusan, lumalakas lamang po ang kapangyarihan ng kasalanan sa kanila. Pero kapag ang akin pong mga miyembro bilang itinalaga na pastol at pastor na aking mga tupa, inilalagay ko po sila sa consciousness na sila po bilang mananampalataya ay dapat nagpapasailalim sa mayamang kasunduan ng purong biyaya. Tinuturuan ko po at nilalagay ko po sa tamang consciousness sa aking mga tupa na sila ang kasalanan po ay wala ng kapangyarihan laban sa kanila. Amen. Once again, Romans 6:14. For sin shall not have power. Yung pong word dito na sin, it's a noun, pangalan. Pwede mong palitan ng vices, pag-inom, pambababae. O kaya palitan mo ng pangalang Satanas. Even si Satanas, wala pong kapangyarihan laban sa iyo. Why? Because you are not under law, but under grace. Kung i-reverse natin yung talatang ito, for sin shall have power over you, or Satan has power over you because you are under law and not under grace. So the more po kayo nagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan, nagkakaroon po ng kapangyarihan ng kasalanan laban sa inyo. Kaya po marami po mga mananampalataya sa ngayon, hindi po nananagumpay laban sa kasalanan. It's because still many churches nowadays, ang turo pa rin po nila, sincere naman po talaga sila. Well, pwede naman po tayo maging sincerely wrong. Kaya po dapat bago tayo mangaral, nag-aaral po talaga tayo. Kung nilalagay mo ang sarili mo, and even po, syempre, yun ang alam mo bilang pastor, at ilalagay mo yung mga miyembro sa ilalim ng kautusan, hindi po talaga sila magtatagumpay. Now, paano tayo magtatagumpay? Of course, it's through the one, Jesus Christ, by receiving God's abundant grace and of the gift of righteousness. Yun po ang susi para tayo po'y managumpay sa buhay. Amen at amen. Now, what's the purpose of the law? Ano ba yung dahilan kung bakit po ito ibinigay ng Diyos? Actually, ito po ay hiningi ng mga Hudyo kay Moises. Ayaw po nilang manatili sa Abrahamic covenant. At ang gusto nila sa Exodus chapter 19, sabi nila kay Moses, sabihin mo sa Diyos, in essence, sabi po ng kanyang mga kababayan, sabihin mo sa Diyos, bless us, not based on His goodness, but based on our goodness, our capability, o yung aming kakayahan to do good. Grabe, no? Ang yabang ng tao. And then, doon na po nagkaroon ng pagpapalit ng kasunduan. Doon na po ibinigay ng Diyos ang lumang kasunduan ng kautusan. At ibinigay na rin po ng Diyos ang 10 kautusan
plus of course yung 603 na Levitical laws. So all in all, that's 613. Nasabi po ng Biblia sa aklat po ni Santiago, James chapter 1 verse 10, whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. Kaya po talagang pag hindi kayo nakasunod sa kautusan, you will be guilty. You will be under cursed. Grabe, nakakatakot po ito. According to Deuteronomy chapter 11 verse 28. Yun ang requirement po ng kautusan. Now, ano po, let's go back to our question kanina. Ano yung purpose ng kautusan? Bakit po ito ay binigay ng Diyos sa tao? Romans chapter 3 verses 19 till 20. Now, we know that whatever the law of Moses says, it speaks to those who are under the law. Now, if you're under the law, this passage is for you. Ito pong paalalang ito ay para sa inyo. So that the excuses of every mouth may be silenced from protesting, and that all the world may be held accountable to God and subject to His judgment. Now, para po malaman daw po ng tao, talagang wala tayong pagyayabang at matikom na po yung ating bibig sa pagmamalaki sa harapan ng Diyos at makita po natin kung gaano tayo marumi sa harapan ng Diyos at makasalanan. And then sabi pa ng verse 20, still with the Romans chapter 3, for no person will be justified. Pag sinabing justified, sabi na amplified, freed of guilt and declared righteous in the sight of God by trying to do the works of the law. For through the law we become conscious of sin, and the recognition of sin directs us toward repentance but provides no remedy for sin. So ibinigay po ang kautusan for us to realize na gaano po tayo makasalanan. And then, sana po ang naisin po ng Diyos, every person should come to a realization yung kanyang need of a Savior. And that's why our good Father in heaven provide us His Lamb that was slain on the cross 2,000 years ago. So, ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Of course, in the person of Jesus Christ. So, whoever shall put his faith onto Jesus and His finished work on the cross, at talaga naman pong hindi mapapahamak because magkakaroon pa ng buhay na wala hanggan. According to John 3:16. Now, let me ask you, is this good news? Of course. Mga kapatid, sundan pa po natin na isa pang tanong sa ating pag-aaral. Ano sa tingin mo ang pinagmumulan at pinag-uugatan ng kung bakit po ang tao ay may takot sa kanyang buhay? Well, sinasabi ng iba, alam nyo kasi yung takot, natural lang yan eh, okay lang yan eh. Well, kaibigan, hindi po okay ang matakot. Ako personally, ayoko natatakot sa buhay. Ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, ibinigay niya sa atin yung kanyang kapayapaan bago po siya namatay at ipako sa krus ng Kalbaryo because I firmly believe na sa harapan po ng Diyos, ayaw po ng Diyos na ang kanyang mga nilalang, ang kanyang mga minamahal na nilalang ay natatakot. Ako po, yung mga anak ko bilang ama nila, kasama po na aking may bahay, gusto ko yung mga anak ko masaya at masasaya po sila. Ayoko silang natatakot kasi naapektuhan po, nadideprive po sila sa kanilang buhay sa araw-araw at nadideprive po sila na maranasan ang saya at kagalakan ng pamumuhay. So I believe kung yun po yung layunin ko at pakay ko at naisin ko sa aking mga anak, higit po mas mabuti ang Diyos sa akin. Mas naisin po niya ang pinakamabuti para sa atin. And you have to believe na hindi po okay ang natatakot. Kaya po hindi rin kalooban ng Diyos na tayo po yung natatakot. Now, para alamin po natin, ano po yung deepest root of fear? Kasi maraming tao sa ngayon natatakot. Meron silang fear of the unknown. Bakit po kaya? Ang pinaka-ugat po o deepest root of fear is they have this sense of condemnation. Marami po mga tao sa ngayon kung bakit po sila may takot sa buhay, it's because they have wrong belief about God. So kapag meron po kayong ganitong wrong belief about God, talagang matatakot po kayo at hindi nyo matukoy, ba't ako natatakot sa buhay na ito? Now, you have this sense of condemnation. At ito pong condemnation ito, nararanasan po ng tao sa kanyang conscience. Alam niyo po ba, ang conscience ay sangkap, isa sa mga sangkap ng ating espiritu. Bawat tao po ay may espiritu. Iba po ang espiritu sa kanyang kaluluwa at sa kanyang katawan. Kung kayo po ay kasama namin na nanonood po lagi ng ating Bible study, ito po ay lagi ko ipinapaliwanag. So, bilang patunay narito po, at gusto ko po ipaalam sa inyo na kung kayo po isang tao na walang relasyon sa Panginoong Hesukristo at wala pa po kayong ugnayan at hindi pa po kayo tumutugon sa paanyaya ng Diyos,
ay talaga po mararamdaman po ninyo, magtataglay kayo ng maruming konsensya. Pero hindi na po sa mga mananampalataya. Dapat sana. Pero marami pa rin po mga mananampalataya sa ngayon, hindi po naiiba sa mga hindi mananampalataya. Parehas po silang marumi ang konsensya. Now, kapag ang isang tao po ay wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo, natural na hindi po talaga niya mararanasan ang malinis na konsensya. Hindi po niya makakamit ang malinis na conscience. Patuloy po niya mararanasan sa bawat araw ng kanyang buhay yung takot. And that is just normal for a person who has no relationship with Christ Jesus. Kasi patay pa po yung kanyang espiritu eh. Hindi pa po nananahan ng banal na espiritu ng Diyos sa kanyang sa kanyang spirit, patay pa po iyon. Kung gusto niyo po naman na kayo po makawala at makalaya sa isang buhay na punong-puno ng takot, all you have to do is just receive Jesus as Lord and personal Savior. Mamaya po, bago matapos ang ating programa, tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon para kayo po ay i-lead ko sa isang panalangin na pagtanggap sa Panginoon. Amen! So kapag tinanggap nyo ang Panginoon Hesukristo as Lord and personal Savior, ang maganda po mangyari dito, magkakaroon po ng buhay. Mabubuhay maguli ang inyong patay na spirito. Ibig sabihin, pag nabuhay po maguli ang inyong espiritu na dating patay, magkakaroon po kayo ng ugnayan, malusog na ugnayan sa Diyos. Bakit? Kasi po yung espiritu ng Diyos ay mananahan na at mananatili at mananahan sa inyong born again spirit. Ang tawag po dito ng mga theologians ay regeneration. Now, ano po ba ibig sabihin ng regeneration? Papakita po natin sa ating screen. Regeneration, it's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So, kung tayo po na dating patay ang Espiritu, pero praise God, you have decided to receive Christ as Lord and personal Savior. Abay, ito pa yung pagkilos ng Diyos mismo. Yung dati pong patay nating Espiritu ay Kanya pong bibigyan ng buhay. Kaya po ang tawag sa atin ay born again. So, ano yung na born again sa atin? Yung atin po mga Espiritu. At kapag born again na po ang ating Espiritu, hindi lamang po buhay na buhay ang inyong Espiritu, kundi malinis na malinis pa ang inyong Espiritu. Dahil ang atin pong Espiritu, gaya ng sinabi ko kanina, ay sangkap po. Yung sangkap po nito, yung ating konsensya. Dito po siya nakilagay. So, ang Diyos po is a triune God and man is a triune being and man is a human trinity. Bakit trinity rin po ang tao? Because meron po siyang spirito, kaluluwa, at ang kanyang physical bodies. Ito po ipinapatutuhanan sa atin ng 1 Thessalonians 5 verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So magkakaiba po yung spirit, that's pneuma, yung soul ay suke. Ito yung katawan po ay naiiba rin po. So may kanya-kanya po siyang pagkakagawaan ng Diyos. Sabi dito pa ng talata, be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Yan ang pagkakaiba-iba. So ang spirit po, once again, ay iba po sa soul, iba din po sa body. May tatlong bahagi pong espiritu. Papakita ko po sa inyo. Now, these are the three parts of man's spirit. First one is communion. Pag tinanggap niyo ang Panginoon Hesukristo, nabubuhay na po yung ating communion. We are in common union with God. Kasi nakipag-isa ka na kay Kristo eh. And then, buhay na rin po ang inyong intuition. And of course, yung pinag-uusapan natin yung conscience. Buhay na ang inyong konsensya. Bakit buhay? Kasi malinis na po ito. Hindi na siya kagaya nung dati na napakarami na ating konsensya. At kapag marami po ang konsensya ninyo, magkakaroon po kayo ng sense of guilt and condemnation. Babagabaging ka nitong konsensya mo. At hindi po healthy po ito. Now, do you have any idea kung ano po ang best antidote to fear? Ano yung pinakamainam na gamot sa takot? Well, sabi nung iba, syempre, lover, kung takot yan, ang antidote dyan dapat tapang o courage. Well, actually, hindi po ito sinasabi ng Biblia. Ang salungat po, yung opposite ng fear o yung best antidote to fear, it's God's perfect love. According to 1 John chapter 4, verse 18. Sabi po ng talata, there is no fear in love, but perfect love cast out fear. Amen. So, kaninong perfect love? Of course, it's not our perfect love. Hindi naman po perfect yung ating love. It's God's perfect love. So kapag tayo po, we consent ourselves to be loved by our perfect God. Alam nyo, kapag naniniwala po kayo na kayo po ay sadyang mahal na mahal na mahal ng Diyos, ano man pong takot na meron kayo sa inyong buhay, this is true.
papawiin po nito. Alam mo kung bakit? Bakit ka matatakot kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos? Di ba? Parang yung mga maliliit na bata, walang takot yan eh. Kahit kakakain lang ngayon, magtatanong mamaya ano pong kakainin natin. Di sila natatakot, excited po sila magtanong. Why? Believing na mahal sila at magpo-provide para sa kanila yung kanilang mga magulang. So ganun din po tayo. Once na tayo po ay naitatag at tumayo sa katotohanan na pinapaniwalaan po natin na mahal tayo ng Diyos. Ano man pong takot na meron tayo sa ating mga buhay, papawiin po nito. And that is good news according to 1 John 4:18. Now, ito po yung litmus test. Kung kayo po ay hindi po na itatatag sa mayaman at nananaganang pagmamahal at sakdal na pagmamahal sa iyo ng Diyos at matatakutin ka, ibig sabihin, yun ang sagot doon. Kung punong-puno ka ng takot, it's because hindi po kayo na itatatag at hindi kayo naniniwala na mahal kayo ng Diyos. So kung kayo po isa sa mga tao ngayon na nanonood, marahil kayo po ay talaga namang lagi na lang matatakutin. Consent yourself to be loved by God. Hayaan mong yakapin ka, mahalin ka ng Diyos. Para anuman pong takot na yan, ay papawiin po ng pagmamahal ng Diyos. Samantala, marami po sa mga kapatiran natin sa ngayon ang kapos po sa kaalaman tungkol dito. Pero bilang mga anak ng Diyos, ikaw na tumanggap bilang inyong Panginoon, ang ating Panginoon Hesukristo at tagapagligtas niya, at siya ang ating tagapagligtas, I should say. Dahil ipinanganak na nga po tayong muli ang ating espiritu, ang kinin po natin ng ating po mga konsensya, bahagi po nating espiritu. Kasi po sa harapan ng Diyos, ang atin pong espiritu ay perfecto na. For how long? Forever. Perfected na po tayo. So every time God looks at you today, tinitingnan ka niya, hindi sa iyong soul, hindi sa iyong katawan. Kasi po yung ating soul ay nagkakasala pa, lalo't kita ating katawan. Now, saan po tumitingin ng Diyos? Sa ating spirit. And that's why dapat doon din po tayo tumitingin sa spirit. Kapag tayo po tumitingin sa spirit, ibig sabihin, we are walking in the spirit. Hindi po tayo nabubuhay sa ating mga nakikita. Amen. This is walking in the Spirit. Kasi gayahin po natin kung saan nakatingin ng Diyos. Doon din po natin ibaling ang ating consciousness. At kapag tayo po nakatingin sa ating spirito, banal, matuwid, sakdal, perfected forever, ay talaga namang, ang kasunod po nito, ang pakay lamang po ng inyong kaluluwa ay paggawa ng kabutihan. Because bilang mga mananampalataya, niligtas sa kanyang biyaya. Diba tayo po ay nilikhang obra maestra ng Diyos, created in true righteousness and holiness through Christ Jesus. Amen! So, tayo po, you have to believe that your conscience is really clean. Hindi na po yan marumi. Pinaging banal na po yan. Ito po ang patunay na talata, Hebrews 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Amen. So tayo po, bilang mananampalataya, you have to be conscious that your conscience today and forevermore, as a believer po ito ay malinis na. Kaya nga po dapat talaga, sa buhay natin bilang mananampalataya, you have to judge your behavior by your standing. Never judge your standing by your behavior. Kasi pangkaraniwan, kaya bumabagsak ang sama ng palataya, he tends to judge his standing, yung kanyang pagiging Christian, by his actions. Talagang babagsak po kayo. That is being sin-conscious. But rather, you have to judge your actions by your perfect standing before God. Kasi parang ganito yan eh. Halimbawa, dati hindi ka pa boss. Nung hindi ka pa boss, iba yung kilos mo sa opisina. Amen? Pero nung ikaw ay tinalaga na ng opisina mo bilang boss, hindi ka na kumikilos bilang isang ordinaryong staff lang. May mga pagkakataon siguro, bumabalik ka sa ganung sitwasyon. Parang ang kilos mo, parang even yung pagsasalita mo, hindi masyadong bossy ang dating, Kumbaga dapat dignified ka may dagdagan mo ng konting ibang kilos bossing. Pero pag naaalala mo, sandali lang, boss na ako eh. Hindi ko na dapat ginagawa yung mga ganitong bagay. Yun po ibig ko sabihin. So you have to judge your behavior by your perfect standing before God para hindi po tayo nadarapa. Kasi po marami po sa atin, mga believers, we always judge our perfect standing, yung ating position in Christ, by our actions. Talagang sasablay po tayo. Huwag mo natin gagawin yun. So instead, judge your behavior, your actions
by your position in Christ Jesus. Amen. Why? Because Ephesians 1 verse 7 tells us, in Jesus we have redemption. So pag sinabing we have, don't try to have it, you already have it. Paano nangyari po ito? Na tayo po ay meron ng redemption. It's through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So if you already have the redemption through His blood, maniwala po kayo that your spirit ay talagang cleanse na yung inyong conscience. Kasi nga po bahagi po ng sangkap po ng inyong espiritu, ang inyong konsensya, pinaging malinis na, perfected forever, righteous forever, holy forever. Amen. So indeed, this is good news. Pero pangkaraniwan pong hindi po ito alam na marami sa mga kapatiran natin. Dahil akala po ng marami at paniniwala po ng marami na kapag tayo po yung nagkakamali, yung pangongonsensya, di ba minsan may mga gano'n o may mga bumubulong sa atin, o nagkamali ka na naman. Akala po natin na ang Holy Spirit po ang nasa likod nito kasi kinokonsensya tayo o kinoconvict tayo sa tuwing tayo po yung nagkakamali at nagkakasala. Diba? Minsan may bumubulong sa atin. Gawain ba ng Kristiyano yan? Akala natin, it's the work of the Holy Spirit. Pero sa totoo lang, hindi po ito pagkilos ng banal na Espiritu. Na konsensyahin ka, hindi po niya trabaho yun. Amen. Take note, kung lagi po kayo nakokonsensya, gawain po yan ng dyablo. Kasi po, hindi po yan talaga gawain ng isang banal na Espiritu. Ngayon, pag lagi po kayo nakokonsensya at meron kayo narinig na nakokonsensya po sa inyo, pag lagi po nyo tinatanggap yung pangongonsensyang yun, eventually, you will have an evil conscience. Napapansin nyo, parang dumudumi na yung aking konsensya at talaga namang masyado na akong sin-conscious. At dahil dito, marami po mga tao sa ngayon, even Christians bakit sila natatakot sa buhay? Natatakot sila dun sa tinatawag na karma. Alam ko, belief ng mga Hindu. Wala pong karma, actually. Ang nararanasan po natin kung bakit tayo po ng Panginoon na tayo po yung nagkakasala, wala na talagang punishment. Wala nang guilty verdict whenever we fall, we sin, we come short before God. Wala po talaga eh. Wala nang guilty verdict. Dapat hindi na tayo nakokondemn. Romans 8 verse 1. Na bakit tayo po ng Diyos na tayo po yung nagkakasala? Kasi po may consequences po ang kasalanan. Walang karma mga kapatid pero may consequences ang kasalanan. At ayaw po ng Diyos na maranasan natin yun. Kasi pag tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, alimbawa, meron kayo nasaktan, meron kayo naloko, talaga namang may consequence po yan. At pag kayo po ay dumaraan sa consequence na iyan, mapapansin po ninyo, nalulungkot ka. Bilang mabuting Ama sa langit, ayaw po niya na ang kanyang mga anak ay dumaraan sa ganito mga panahon, nalulungkot. Bakit? Nadideprive po yung mga anak niya. So dapat sana na isang buhay na masaya at punong-puno ng kagalakan. So yun po ibig sabihin nun. So mga kapatid, wala pong karma at wala po kayong dapat katakutan. Akala po kasi ng mga mananampalataya, let's go back sa ating pinag-uusapan, na ang banal na Espiritu po ay kinokonsensya tayo. Na kung ito po tatanggapin natin, na ang banal na Espiritu ay nangongonsensya para ituwid ka sa iyong kasalanan. At later on, magkakaroon ka na tinatawag na evil conscience. Now, i-define po natin what is an evil conscience. What is an evil conscience? Is one that is perpetually conscious of sin. Kung kayo po ikaw ay perpetually conscious of sin and failure and punishment from God. Kung kayo po ay isa sa mga mananampalataya na parang feeling mo, pag nagkamali ka, ako po, babalikan ako ng Diyos, paparusahan ako ng Diyos. A conscience that is under condemnation. Gaya po na sinabi ko kanina, this is good news. Pero I believe na hindi po ito magdadala sa atin para maging yung bang pagsasamantalahan natin ng biyaya. Ang tunay na mananampalataya, kapag alam mong ikaw ay wala ng punishment sa harapan ng Diyos, hindi ka gagawa ng kasalanan. Kasi isa mananampalataya ay itinalaga na po tayo in true righteousness and holiness, hindi sa paggawa ng kasalanan. So, ang katotohanan dito, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, kahit nagkakamali po tayo, ito hindi matanggap ng maraming mananampalataya. At even maraming pastor. But this is good news. There is therefore now no condemnation. Yung pong word na condemnation, no guilty verdict, no punishment sa Diyos. Ang mararanasan lamang po natin kapag tayo po, we fail, we fall, we committed itong mga kasalanan na ito, may consequences. Amen. Pero wag po ninyo sasabihin na galing po ito, kinukonsensya kayo ng banal na Espiritu. Alam niyo ginagawa ng banal na Espiritu po sa inyo kapag tayo pinagkakasala bilang mananampalataya?
He also convicts us. Not of our sin, but of our righteousness before God. Ang sinasabi ng Banal na Espiritu, anak, you are still the righteousness of God in Christ Jesus. Meaning, hindi mo na ginagawa dapat yan kasi ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Yun ang ginagawa ng Banal na Espiritu. Minsan po tatalakayin po natin to the works of the Holy Spirit. So akala po ng ilang Kristiyano na kapag sila po binubombard ng mga pangungonsensya, tinatanggap nila, galing naman ito sa Banal na Espiritu. Akala po nila this is healthy and good kasi tinuturuan ako ng Banal na Espiritu and that God is at work in their lives. Actually, this is a lie. Kasi nungalingan po ito. Kasi this could lead you into a life that is so conscious of your sins. Then, eventually, magkakaroon kayo ng sense of guilt. And then you will feel condemned. Hindi po marapat yun. Pag kayo po'y condemned na, nararanasan mong condemn ka na, papatayin na po nitong kagalakan mo. And even po, papatayin po nito ang mga cells sa katawan mo. Kasi meron po mga pag-aaral ngayon. Maraming tao, according sa isang, I think it's Biola University in the US, maraming tao po nagkaka-cancer. It's because hindi po sila makapagpatawad because of forgiveness. At hindi rin po nila mapatawad ang kanilang sarili, believing, even nga ang Diyos, hindi ako mapatawad Paano ko papatawarin ang sarili ko? Condemnation kills, mga kapatid. And condemnation robs you of your intimacy with God. Dahil sa meron kang pakiramdam na you're condemning yourself kasi meron kayong wrong believing. Akala mo ang Banal na Espiritu ang nagagalit sa iyo. And He is convicting you of your sins. You are letting Satan rob you of your intimacy with God. Masama po yun. Hindi lang po ninyo pinapahirapan, hindi lang po ninyo hinahayaan ang kalaban na pahirapan ang inyong kaluluwa. Nadadamay rin po yung inyong physical body. Nagkakaroon kayo ng mga sicknesses and diseases. Hindi mo namamalayan, unti-unti ka ng kinakain ng karamdaman mo. Hebrews chapter 10 verse 2b. For the worshippers, yung worshippers po dito mananampalataya, once purified, would have had no more consciousness of sins. So dapat, kung tayo po'y tinubos na ng dugo na ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, dapat wala na po tayong consciousness or conscience of sin. That's the same word. Now, unfortunately, many believers at large today do not understand the mighty power of Jesus' finished work on the cross. That at the cross, He completely eradicated Satan's power of condemning you, a child of God. Yes, doon po sa krus ng Kalbaryo, in-eradicate na po na ating Panginoon Jesucristo ang kapangyarihan ni Satanas to condemn you. Ibig sabihin, wala na siyang kapangyarihan to condemn us. And now, let me give you Romans 8 verse 1 in Amplified Version. Therefore, there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Wow, mga kapatid, dapat pumapalakpak tayo dito sa tuwa Kaya po, laging sinasabi ko sa inyo, kanina, babalikan natin, hindi po kayo paparusahan ng Diyos. Pero bakit ayaw po ng Diyos na nagkakasala tayo? Kasi may consequence po ito. At pag naranasan po natin, lumalakad tayo sa kasalanan, o yung consequences ng kasalanan, lumulungkot kayo. Naapektuhan po ang inyong kaluluwa, yung health na iyong kaluluwa, and even po yung iyong katawan. Bilang mabuting ama sa langit, ayaw po niya nakikita ang kanyang mga anak na de-deprive sa kagalakan. Di ba tayo rin, ako po bilang magulang, bilang ama, ayoko nakikita yung mga anak ko, kaya minsan pag nakikita ko silang nakatanaw sa malayo, tinatanong ko, anak, ba't malungkot ka? Alam mo ba't ko sila tinatanong pag ganun? Kasi hindi ako sanay. Gusto ko sila lagi nagtatawa na kami sa bahay. Why? Because I love them so much. Ganun din po ang Diyos natin. Kung bakit ayaw niya tayo nagkakasala, hindi para parusahan ka. Hindi. Kasi nga po, mahal na mahal tayo ng Diyos. And He wants you happy. Mas mabait po ang Diyos sa atin. Ganun po ang ibig sabihin nun. Now, 2 Corinthians chapter 5, verse 19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them because He has committed to us the message of reconciliation, that is restoration, the favor with God. So, malinaw po that God is in the ministry of reconciliation and not condemnation. Amen. John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Kaya nga po sabi po ni Angel Gabriel kay Mary in Luke 1:31, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call His name Jesus. Now, alam niyo po ba yung name ni Jesus in Hebrew? Yeshua. It means Savior. Kung nasa ministeryo po ang Panginoong Jesus ng condemnation, at ito po rin ang ministeryo ng kanyang Ama sa langit,
Sana ang pinangalan na lang po ng ating Ama sa Langit sa kanyang bugtong na anak ay hindi po Jesus, kundi the Punisher. Dapat ganun eh. Pero hindi nga po eh. Bakit po siya tinawag na Yeshua, the Savior? Kasi po, expert po ang ating Panginoon to save us. At wala po sa utak niya, wala po siya sa ministry of condemnation. So the root of man's fear, condemnation. Bakit? Kasi hindi siya naniniwalang mahal na mahal siya ng Diyos. Dahil may marami po siyang konsensya. Ito po ay for the unbelievers. Para po maging malinis ang inyong konsensya, all you have to do is just receive the gift of God through His Son Jesus Christ. Tangkilikin po natin ang paanyaya sa atin ng Diyos. Tanggapin po natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At pag nangyari po iyon, at nanahan na po, of course, pag tinanggap po ang Panginoon Jesucristo, mananahan po siya sa inyong espiritu magpakailanman, dahil nandun po siya, malinis na po ang inyong mga konsensya. At wala na pong dahilan si Satanas at wala na siyang kapangyarihan para kondinahin ka. Now, yun pong ugat ng problema na hindi po kayang solusyonan ng medisina. Kasi po ito ay problemang espiritual. Hindi po ito kayang gamitan ng ating mga talino o lakas. Now, importante po binamanan ng palataya, sagutin natin yung tanong na to. Who's doing the condemning? Sino ba ang nangongondena talaga? The Holy Spirit, who is the comforter, or Satan himself, known in the Bible as the accuser. Now, John 14:16, para ma-identify natin po ano yung mga trabaho ng banal na espiritu at saka ni Satanas. John 14:16, ito po ay pagbibigay po ng linaw kung ano po talaga ang ginagawa ng banal na espiritu. And I will ask the Father, and He will give you another helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby to be with you forever. So tayo po, binamanan ng palataya, nung tinanggap natin si Jesus, kasama na po natin forever itong kanyang ibinigay na helper, who is the Holy Spirit Himself. Malinaw po that the Holy Spirit is our helper, comforter. Sa wikang Griego po, siya ay kinikilala bilang parakletos, meaning alongside the helper. Samantala, ang pangalan naman po ni Satan in Hebrew, Hasatan. Hasatan, kaya po siya naging Satan, from the name Hasatan, which means, literally means, the accuser of the brethren. 1 Peter chapter 5 verse 8. Also, pag sinabi accuser, isa pang pangalan niya, adversary. So, basahin po natin ang talatang ito. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, linaw so siya po ito. Now, dito naman tayo sa Revelation chapter 12 verse 10b. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. So, you have to identify kung sino po ang gumagawa at nagbibigay ng comfort at nangaakusa at nangahatol o nangungundina. Alamin natin. See the big difference, papakita ko po sa inyo. Yung comforter po, who is the Holy Spirit, it gives us comfort. He helps us. Yung accuser, who is Satan himself, accuses us day and night. Trabaho niya po ito. At dito po siya mahusay. Satan is expert in condemning people day and night. He always points out your faults. Halimbawa, yung failures mo, yung shortcomings mo, yung kasalanan mo. For example, halimbawa, nagbasa ka ng Bible. Uy, bakit 5 chapters ang binasa mo? Samantalang yung miyembro mo, 10 chapters nga eh. So, hahanap po talaga siya ng butas para butasin ka at sirain ka. Pero, sa totoo lang, kung kayo po ay nakikinig ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo, bilang mga mananampalataya, ineradicate na po ng Panginoon ano man po itong condemnation ay binabato sa atin ng kalaban. So, kung meron pang siyang binabatong condemnation sa inyong isipan, because this is the battlefield, huwag nyo na pong papansinin. Huwag nyo na pong bigyan ng panahon because He is already a defeated foe. Amen. So, even when you do something, ang trabaho niya, He will accuse you, will tell you that it is not enough. Kasi nga po, hahanap siya ng butas para butasin ka. 'Di ba? Sabi ng Biblia in John chapter 10 verse 10a, the thief, accuser din po ito pong title ni Satan, Kanyang job description, the thief does not come except to steal, kill and destroy. Kasi kapag kayo po pinagbigyan nyo at binili nyo yung kanyang accusation, yung kanyang mga pangungundina, ay naku talagang nanakawan po kayo, may isahan kayo, mapapatay po inyong kagalakan, wawasakin niya ang kanyang buhay. But praise God, dahil ikaw ngayon ay nakipag-isa na sa Panginoon Jesucristo,
wala na pong kapangyarihan si Satanas or Hasatan to accuse you before God and before anyone. Wala talaga. Patay na. Wala na siyang kapangyarihan. Romans 8 verse 1, therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. So, by receiving the gift of no condemnation, this will cause you to walk in true success. This will also save you from a life of defeat. Kaya po mananagumpay na tayo sa buhay. At mananagumpay din po tayo mula sa stress, fear and condemnation, and even sicknesses and diseases. Wow! So kung kayo po ay lagi pong may takot, pansinin nyo, hindi kayo nawawalan ng sakit. Pati po yung kaluluwa, ay hindi rin po malusog. Isipin mo, lagi kayong nangangarag, nag-worry. Hindi po malusog yun. Hindi po gusto ng Panginoon yun because meron kayong sense of guilt. But praise God, nanonood po kayo ngayon, hindi na kayo dapat maging sin conscious. Kasi po, wala na pong kapangyarihan ang kalaban. And as a believer, you have to believe that you have been forgiven completely from your sins, past, present, and future. Amen. So bakit wala ng condemnation? Because today and forevermore, we are now in Christ Jesus. Amen. When we believe in Christ Jesus, nung atin pong inilaga ang ating pananampalataya, God the Father sees us in His Son, in Christ Jesus. Nakikita niya po tayo. Kung si Jesus po ay talagang hindi po kayang kondenahin ng kalaban, so are we in this world. 1 John 4:17 tells us, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as Jesus is, so are we in this world. Amen. So as a child of God, no need for us to be perpetually sin conscious, but instead, you have to be Son or Jesus conscious. Kasi pag sin conscious po kayo, nakatingin kayo sa sarili nyo, babagsak talaga po kayo. But instead, if you want to reign in life, instead of being sin conscious, focus your eyes on God's Son. Jesus conscious tayo. Amen. Why? Because we have been forgiven. No need to feel guilty. No need to be expectant of God's anger and punishment. Because wala na po siyang galit na ibabato sa atin. Because we have been justified before God through Jesus' finished work on the cross. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified by faith. Pastor, hindi ko nararamdaman kaya nga po by faith. You have to believe by faith. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. You have to believe this, kaibigan, para wala na po kayong sin consciousness. Wala na pong galit ang Diyos sa inyo. Wala talaga wala kayong magagawa. Mabuti po ang Diyos. Acts 13:38-39. Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man, of course, it's through Jesus Himself, is preached to you the forgiveness of sins, and by Him everyone who believes in Him is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. So, ang atin pong final solution, let's go back to our question kanina pa. Dapat ba maging sin conscious sa mga Kristiyano? Ano sa palagay mo? Hindi na po dahil bilang mga Kristiyano, pinatawad na po tayo ng ating Panginoon dahil kay Hesus Kristo. Dahil nabubo na po, tumigis na ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Now, truth to think about. Gusto ko pong iwan po sa inyo itong napakagandang katotohanan ito for you to think about, for you to ponder, for you to meditate. Sin consciousness for a Christian is a symptom of doubting the sufficiency and efficacy of Jesus' perfect sacrifice on the cross. Kung kayo po ay sin conscious, meron kayong duda, kayo po ay hindi naniniwala, you are negating the finished work of Jesus on the cross. Hindi po maganda yun. Ibig sabihin, kung nagdududa kayo sa kapangyarihan dun sa sufficiency ng mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin, mas nananampalataya kayo na mas makapangyarihan si Satanas. And this is not healthy. So, kung may sin consciousness mindset pa rin po kayo, symptoms po yan na hindi kalubusan nananampalataya kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So, paano po natin masusolusyonan nito? So, once again, ito po, balikan natin yung sinabi ko kanina bilang ating solution for tonight. Instead of being sin conscious, be son conscious, be Jesus conscious. Be conscious of what Christ has done for you at the cross. So, dapat talaga nag-aaral po tayong patuloy ng tamang
Ebanghelyo. At thank you po for joining me every Tuesday night dito po sa ating Bible study. Colossians 1, chapter 1, verse 14, in whom we have redemption because of His sacrifice, resulting in the forgiveness of our sins and the cancellation of sins penalty. So maganda dito, kagaya po na sinasabi ng verse na ito, hindi ka lang pinatawad sa iyong mga kasalanan. Even po yung penalty na kasalanan, wala na talagang verdict, wala na punishment na ibabato sa iyo ang Diyos. Is this good news, mga kapatid? Praise God. So, continually receive God's abundant grace and the gift of Jesus' righteousness na inilaan na po niya sa atin nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. At nang sa gayon para maging conscious po tayo na talagang wala ng kapangyarihan ang dyablo para tayo po'y akusahan. Nang sa gayon ay patuloy po tayo naghahari sa buhay dahil kay Kristo. Romans chapter 5 verse 17b, much more those who received abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Amen and amen. So, kaibigan, kaya po natin pinag-uusapan ito, it's for you as a believer, you have to be conscious of Jesus' finished work on the cross. Huwag po tayo maging sin-conscious na. Kasi, if you are still sin-conscious, babagsak po kayo talaga. At you are negating the finished work of Christ on the cross. Samantala, kung kayo naman po ay son at hindi sin, but son-conscious, Jesus-conscious, lalo po natin binibigyan ng papuri at pinapahalagan po, binibigyan natin ng valor ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So kaibigan, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, it's but natural for you to feel yung guilt at condemnation. Pero hindi po ito healthy. Kasi po condemnation kills. Tapusin na po natin ito by making a decision na tanggapin ang Panginoon bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Pwede po ba yun? So, if you want to receive Jesus' abundant grace and His gift of righteousness, just pray this prayer with me. Aminin po natin sa Diyos na sadyang wala tayong kakayahan to save us, to save ourselves. Kasi talagang wala tayong kakayahan eh. So, just pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito na nagbumula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, nananampalataya ako at naniniwala ako sa iyo, Jesus. Dahil sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ay winakasan mo ng lahat ng kasalanan ko. At inaangking ko po ang iyong kapatawaran at iyong pagmamahal, Ama. At dahil naniniwala po ako na ang aking Panginoon Jesus ay hindi na natiling patay, kundi siya ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Maraming salamat, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kung isa po kayo sa sumabay sa simpleng panalangin ito, pero talaga namang nagmumula sa inyong puso, manampalataya po kayo. Kayo po iligtas na. So, ibig sabihin, sa panahong ito, dahil tinanggap mo ang Panginoon Hesukristo, si Satanas po, wala na pong kapangyarihan para hatulang ka, kondinahin ka, konsensyahin ka. Amen. Nang sa gayon, nananagumpay po kayo sa buhay at patuloy po nyo kaming samahan every Tuesday. Mag-aral po tayo dito yan sa ating Bible study online. And this time, I would like to pray for you kung kayo po isang mananampalataya na at first time marahil o ngayon nyo lang napakinggan na wala na pala talaga naghihintay na punishment sa akin ng Diyos at wala na kapangyarihan para akusahan ako ng kalaban. Well, this is good news. Tayuan po natin ito. And I would like to pray for you. Lord, thank you sa kapatid na ito na kasama po namin ngayong gabi. Na alam ko po hindi po aksidente na siya po'y kasama namin. Dahil napakasagana po, napakanananagana ang iyong ipinaalam sa amin, ang iyong mga itinuro sa amin that really, kung kami po ay nakipag-isa na kay Kristo, wala na po talagang hatol na nakalaan sa amin. Wala na pong parusa, wala nang guilty verdict because we are now in Christ Jesus. Thank you, Father, for this good news na tulungan niyo po kaming tayuan, paniwalaan. Nang sa gayon ay kami po ay laging naghahari at wala na pong kapangyarihan ng kalaban para kami po ay saktan at akusahan. Salamat sa iyo, O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kaibigan, tayo po inasa uling bahagi na nating programa. It's 29 minutes after 8. Halos higit sa oras na tayo magkasama. But of course, I would like to thank you so much dahil hindi niyo ako iniwan. Alam niyo po,
importante na ating pinag-usapan. At kung kayo po'y naniniwala at napapagpala sa ating mga tinatalakay, ay i-share nyo po ito sa inyong mga kamag-anakan. Kasi marami pong Christians sa ngayon at marami pong mga relihiyon, mga simbahan na nagsasabi, salungat po sa ating pinag-usapan, pag ikaw daw ay isang Kristiyano na, you have to be sin conscious. Hindi po. Mananagumpay ang mananampalatayang yan. And I pray na ito po ay naipaliwanag ko sa inyo sa tulong po ng Banal na Espiritu at nabuksan po kayo sa katotohanan. So once again, instead of being sin conscious, why not you have to be Son or Jesus conscious? Dapat po ilagak natin, ituon natin ating isipan sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Nang sa gayon, maunawaan po natin, wala na pala talagang kapangyarihan na akusahan ako ng kalaban. Wala na po talaga. So, wag nyo na siyang pansinin. Huwag nyo na siyang pansinin. Ang pansinin po natin, ituon natin ang ating mga mata kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Amen at amen. Maraming salamat po for joining me tonight. Salamat kay Pastor Chan. Of course, thank you, Pastor, and hope to see you soon. Sister Lilibet Ignacio Cristobal. Maraming salamat din po kay Sister Merly Pilapil. Sister po siya, Calpe Puri. Tess Jonela Estanislao. Maraming salamat po. Sister Morena Lagismo Silapan. At Maya Cervantes. Thank you so much po. Si Ate Rems Fernandez. Naku, nandito kasama natin. Hello kay Pastor Jerome Fernandez. At marami pang iba. So, kaibigan, thank you po for joining me tonight. At sa ngalan po na aking buong pamilya, we praise God for your lives. Alam ko po na kayo po ikaagapay namin para spread po natin ang mabuting balitang ito by sharing this episode sa inyong mga loved ones, sa inyong mga kaibigan para mabuksan din po ang kanilang kaluluwa, kanilang isipan sa katotohanan ito. So, as we end, let me give you 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!